Yung mga tao naman na wala nang ginawa, kung hindi ipagkanulo yung bansa natin, wala nang ginawa, kung hindi kunin nila yung Senate leadership, para sa ganon, ay tuluyan nilang ganun talaga ang malagyan ng gagawin nila kandado para hindi na yun yung baul. Para sa ganon, yung baul ng Blue Ribbon, para yung skandal ng flood control ay talagang maibaon na sa limot. Yun At talaga. mailagay na sa isang Hindi kalagayan. ganun kadali ang gusto Kumbaga, nila. ilalagay sa isang panic room na kahit anong gawin mo, kahit nagamitan mo siguro ng pinakamalakas na acetylene na ano yan, hindi mo na Hindi na mabubuksan. mabubuksan. Ganun ang gusto nilang gawin. Lahat na magtatangka, kung sino man, napipilitin niyang buksan yan, ay talagang, kaya ganyan ang ginagawa nila eh. Yes. Kasi Bakit ayaw ninyo? Ay, malinaw naman ang dahilan din kung ba't ayaw nila eh. Kasi sila yung Yes, sila sila yung yung makikilala. mabubuhay. Sila yung mananagot. Alam na po nila kung sino-sino kayo eh. Yes. Panahon na lang po hinihintay eh. tukoy na naman nila yan. Oo, panahon na lang. Oo. So, ginawa nila ito para masiguro lang nila na wala nang uungkat ng bagay na ito Yun kahit talaga, sino. pinagtatakpan Ikukulong nila. kita, kanya. Oo. Subukan mo nga na yan, ikukulong kita. Oo. O, sabi naman ng isa, sige, kulong nyo. Bueno, kahit ano pang gawin May pan-distract. tatago yun pagka ganun, Sen. Kaya nga, kaya irrelevant na na eh. Sasabihin nga natin eh. Kailangan ba natin pag-isipan, makukundik kaya si Vice President Sara o maakwit? Parang puwente. Kahit na sino pa yung maging Senate President, ano pa ba yun? Importante ba ba sa ganitong kalagayan ng bansa? So ayan na nga, dahil sa mga ganitong bira ni Senator Marcoleta, tutuluyan na naman siya ni Boying. Talagang kakasuhan na naman siya, as in this week daw, isasampa na yung kaso kay Senator Marcoleta. Di ba si Junbic sabi wala pa daw namang kaso, so binawi nila. So ngayon, dahil tuloy-tuloy ang banat ni Marcoleta, o ayan, tutuluyan na naman. Katulad ng sinasabi nito na, actually, alam na ng mga tao ay yung oras na lang ang hinihintay para maano talaga, managot yung mga tao, parang ganon. Saka, totoo naman yung sinasabi niya na, kaya ganyan ang nangyayari, kaya ganyan ang ginagawa niyo na wala kayong ginawa kundi kunin yung leadership nga ng Senado. Kasi nga, gusto talaga nilang ibaon sa limot, as in talagang ilak na walang makakapagbukas. Yung flood control hearing, yun talaga ang pinagtatakpan nila kasi napakadami nilang mananagot. At saka, basta't papunta na kay Bongbong Marcos ang ebidensya, kailangang ihinto na yan. Ganon lagi ang nangyayari eh. Kaya yan, sabi nga niya ang panakot sa kanila, sige, ikukulong kita. Sabi nga daw nung isa, sige, ikulong nyo. Ayun, nakakulong nga si Jinggoy, di ba? So, susunod si Senator Marcoleta, pero tingnan natin. Galing-galingan mo lang, Boying. Talagang sagad-sagadin mo na yung kawalang hiyaan mo. Tuluyan mo si Senator Marcoleta para lalo kayong kamuhian ng mga tao. Kunting kembot na lang yan. Nako, pag kayo sinundo bigla, baka magsabay pa kayo ng amo mong bangag. Ang ibig lang natin sabihin dito, kahit ano pang gawin pan-distract. Oo. Sabi nga nung isang kolumnista, yung sinasabi ko sa iyo kanina, our institutions are fast failing us. Yes. Faster. Mabilis na talaga, ano? No, faster than Totoo our yan. leaders' Oo. capacity to contrive anything to hide something from us. May itago Mas kasi mabilis yan. itong pagbulusok ng ating mga institusyon kaysa bilis nila na mapagtakpan ang mga pangyayari Yes, mula sa ating pagkaunawa. talaga. Oo. Hindi nila may tatago yun pagka ganun, Sen. Kaya nga, kaya irrelevant na na eh. Sasabihin nga natin eh. Kailangan pa ba natin pag-isipan, makukundik kaya si Vice President Sara o maakwit? Parang hindi na yun ang puwente. Kahit na sino pa yung maging Senate President, ano pa ba yun? Importante ba sa ganitong kalagayan ng bansa natin? Mukhang hindi na valid yung ano yan, Sen. Mukhang hindi yun dapat ang priority na. O kaya natin dinidiscuss ito. Oo. Importante kasi ito dahil ito yung kalagayan ng bansa natin. Lahat ng mga taong nagmamalasakit para sa bansa natin, alam nila kung anong gagawin nila. Kaya lang, yung mga tao naman na wala nang ginawa, kung hindi ipagkanulo yung bansa natin, wala nang ginawa, Yes. kung hindi kunin Yun nila talaga. yung Senate leadership, para sa ganon, Pagtakpan ay talaga tuluyan nilang Maibaon malagyan ng kandado yung baul. Para sa ganon, yung baul ng Blue Ribbon, para yung skandal ng flood control ay talagang maibaon na Matabunan na. sa limot Hindi na at mailagay na sa isang kalagayan
kumbaga, ilalagay sa isang panic room na kahit anong gawin mo, kahit nagamitan mo siguro ng pinakamalakas na acetylene na ano yan, hindi mo na Hindi na mabubuksan. mabubuksan. Ganun ang gusto nilang gawin. Talagang silyadong gusto nila, no? Oo, paano hindi mangyayari ito? Wala nang transparency. Ayaw nilang maging accountable. Gusto nila hindi na sila magkaroon ng pananagutan. Kaya itatago nila sa ating mga kababayan. Lahat na magtatangka, kung sino man, napipilitin niyang buksan yan. Ay talagang... So, kaya ganyan ang ginagawa nila eh. Kasi ang katwiran nga ng isang senador din sa kasama niya naman, mas marami tayong priority na Yes. dapat asikasuhin. Kasi nga, Move forward na tayo. Oo, pero Move on. magmumove on sila, Oo. bago sila mag-move on, kailangan ibaon muna nila yung flood control Flood scandal. control scandal. Kung talagang ang inyong kagustuhan ay pagsilbihan ng mamamayan na talagang nadisgrasya, Wala nang pinagsamantalahan pakialam sa sila. bayan. Pera po Pansarili nila lang ito. Para sa kanila ito. Ito naman ang dahilan kung bakit kayo nandyan. Yes. Para paglingkuran Wala sila. nang mga- Ninakawan niyo pa walang sila. yanga eh. Ito ngayon yung pagtuunan ng pansin. Anong mas mahalagang bagay ang iniisip niyo magagawa niyo pa para sa kanila? Ay samantalang ito hinihintay nila. Bakit ayaw ninyo? Ay, malinaw naman ang dahilan dyan kung ba't ayaw nila eh. Kasi sila yung makikilala. Sila yung mananagot. Alam na po nila kung sino-sino kayo eh. Panahon na lang po hinihintay eh. Tukoy na naman nila yan. Oo, panahon na lang. So, ginawa nila ito para masiguro lang nila na wala nang uungkat ng bagay na ito kahit sino. Ayan yan. Na kung ano man ang mangyari. Ikukulong kita, kanya. Subok-subukan mo nga na yan, ikukulong kita. So, sabi naman nung isa, sige, kulong nyo. Bueno. Di ba? So, ayan na nga. Ito yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Totoo naman yan lahat ng sinasabi niya. Basta magsalta naman to. May katotohanan yung sinasabi niya eh. Na kahit anong gawin yung pan-distract, hindi makakalimutan ng mga tao yan. At ito nga yung sinasabi niya. Alam na ng mga tao kung sino-sino kayo. Panahon na lang ang hinihintay. Kaya kahit ipagkukulong nyo sila, alam na ng mga tao yan. Lalo lang kayong mababaon sa galit ng mga tao sa totoo lang. Sabi ko nga, kunting kembot na lang din yan kapag may biglang kinuha dyan at sinundo. Mahal mo, magsabay si Bagag at si Boying, di ba? Tapos kayong lahat. Hindi sa habang panahon ay mapagtatakpan yan. Kaya nga sinasabi nito na yung mga tao na wala naman talagang pagmamahal sa bayan, na talagang pinagkakanulo yung bayan natin, walang ginawa kundi kuhanin yung leadership ng Senado. Kasi nga, gusto talaga nilang ibaon sa limot, i-lock na yan na wala nang makapagbukas. Gagawin nilang lahat yan para wala nang investigation. Kasi nga, yung mga tao na mabubuking doon, ay sila din. Pinoproteksyon na nila yung ginawa nilang kalokohan, di ba? Alam na yan ng mga tao eh. Kaya ang sinasabi nito ni Senator Marcoleta, ayun, gano'n na nga, tinatakot nila sila Senator Marcoleta na kukulong kita kapag, pinagpatuloy mo yan, gano'n. Kaya nga si Jinggoy nakakulong ngayon, di ba? Tapos eto na nga, mainit-init pa. Talagang sinabi ni Boying na itutuloy daw, isasampa na daw niya yung kaso dun kay Senator Marcoleta. Talagang tutuluyan. Pero sige lang, Boying, sabi ko nga, lubos-lubosin mo yung kawalang hiyaan mo para talagang makita niyo yung hinahanap niyo. Talagang sobra na eh. Basta nagbanta ng mga iglesia na pag ginalaw niyo sa Senator Marcoleta, dahil maling-mali yung kaso niyo, pilit na pilit. Ang ano nga ngayon, napapansin niyo ba, ang lupit ngayon, di ba? Sa Pilipinas, yung mga kaso sobrang tatagal, inabot ng mga taon. Talagang yung iba sinusukuan nila na sobrang tagal, hindi naman pinapansin. Ngayon, ang bilis. Ang bilis ng kaso pagkalaban ng gobyerno. Kaya naman palang bilisan eh. Di ba? Ba't noon, halos hindi gumagalaw, napakatagal mo maghihintay, parang wala nang hustisya eh, parang ganon. Ngayon talagang, basta kalaban ka ng bangag ng gobyernong to, at sinampahan ka ng kaso, labas agad ang warrant mo. Kalain mo yun? Pero sa kanila, yung napakatagal na mga kaso na, mga nakapending na ganyan, inaamag na wala pa rin. Paano yun? Di ba napakapangit na ng ganyan kalagayan? Akalain mo si Franz Castro, guilty na yung walang hayang yan, wala pa rin. Tapos tong mga to, na hindi naman na mga kontra-gobyerno lang, talagang ang bilis-bilis, ikukulong nyo na rin si Mike Defensor, talagang tutuluyan nyo rin. Naku, sasapitin nyo yung lahat ng ginagawa nyo yan, kasi nga,
nanggigipit kayo ng mga tao na walang kasalanan, na alam nyo naman na walang kasalanan yun, talagang ginipit nyo lang. Alam nyo sa puso't isip nyo na nanggipit lang kayo ng tao na napakasama nun. Diba? Yung ginagawa nyong ganyan, babalik at babalik, hindi man sa inyo ay sa mga anak nyo at sa pamilya nyo, mas malupit pa dun sa ginawa nyo dun sa taong ginipit nyo. Napakadahan, namumuro ka na din, Boying. Sinasabi ko sa'yo, nagkasakit ka na, niremind ka na sa taas na anytime ay pwede kang kunin, tapos tuloy-tuloy ka pa rin ng kasamaan mo. Isasapitin mo yan. Saka yung amo mong bangag. Baka nga magsaway pa kayong sunduin yan. So, nakaabang kami. Pag kayong dalawa sinundo, tapos lahat ng mga kagrupo nyo, may Diyos pa rin, matakot kayo. Kasi sobra-sobra na talaga yung ginagawa nyo eh.